Demokrasya pa ba ang tawag doon? Ay nako. Yan yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan eh. Ang mga Pilipino, ang akala nila, masyado pa ding mahigpit sa atin. Masyado pa din. Sila pa ho yung may gana, mga kababayan, na magsabi po na diktador ang ating presidente. Subukan nyo pong lumabas ng bansa. Malalaman nyo po kung ano talaga, no, yung normal na isang bansa, mga bossing. Sa atin, Diyos ko, sobra-sobra na nga ang laya eh. Dito, kung saan ho ako naroon, mga kababayan, Diyos ko, gumawa ka ng krimen dito, hindi ka makakalagpas. Sa Singapore sa Singapore po, no, na ipinapakalat nila na ang Davao ay nalagpasan ang Singapore kasi sinasabi lagi nila the safest city in Southeast Asia, Davao. Ano ang Singapore diyan? Doon gumawa ka ng krimen, yari ka. Sa labas ng bansa po, sumusunod, mga kababayan. Wala ho kayong makikita na kagaya nung ginagawa nitong kampo nila dating Pangulong Duterte na adik ang presidente. Mabuti nga, tingnan mo, nandiyan pa din sila. Tambak-tambak na yung pambibintang nila kay Pangulong Bongbong Marcos, pero nandiyan pa din ho sila. Di ho ba? Hindi na lang ho sila pinapansin kasi nagiging pahirap lang po sa ating bayan eh. Nagiging salot lang po sila sa ating bayan. Pag pinansin ng Pangulo, yung mga pagbibintang nila, ano po ang mangyayari? Mahihinto po sa trabaho. Sino po ang kawawa? Sambayan ng Pilipino. Sino po ang kawawa din? Bansang Pilipinas. Nagiging pabigat na lang po itong mga to. Yung kampo po ni dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Imbis na pumokus po at makipagtulungan sa gobyerno, ay nako, puro pahatak po pababa. Baste, niwala ka sa akin, pabigat na lang kayo, no? Sa bansang Pilipinas. Kayo po, mga ka-Claire, hindi kay Atty. Claire pala yung kakatapos ko lang kasi panoorin yung yung pulgas at garapata. Sakit nun matawag ka garapata. Nga pala ho, mga kababayan, nakausap ko yung mga baboy doon. Si Mark Ramos, sira na yata ang tuktok nito kumakausap ng baboy. Hindi, yun, sa kapitbahay namin. Sabi nila, ang sarap nung pigrolak. Anyway, nakwento ko lang po sa inyo, no, nasasarapan daw po sila sa pigrolak. Tuloy natin si Baste. Huwag kayo pumasok na sa politika. Kayo nga, dami nyo sinasabi. Wala man kami nagreklamo. Pero kami may sabihin. Uy! Yung mga pulgas at garapata! Nag-iiyakan! Di ba? Oh, yun yung sa inyo nga. Wala namang pinangalanan ang Pangulo. Hindi naman sinabi yung pangalan, no? Pero nag-iiyakan kayo. Suka pa lang ang binabanggit. Suka pa lang. Nag-iiyakan na kayo. Tapos sasabihin mo, grabe itong mga to talaga, no? Hindi mo alam kung yung bibig nila nandito sa Pilipinas o nandiyan sa Pilipinas para magsalita, pero yung utak nando sa Saturn ho. O kung nasaan mang bansa. Iba yung sinasabi ng bibig sa mga nakikita ho nila. Hindi daw ho sila nag-iiyakan. O kaya pala may mga garapata, no? Pero masarap po talaga yung pigrolak. Game. Sabi nung baboy sa amin, yung kapitbahay namin doon. Tuloy. Sa inyo, iiyak ka agad kayo. Klase mga tao kayo. Actually, you are irrelevant. You have your own district to attend to. Sino kaya sinasabihan nito? No? Baka yung kapatid niya. Yung mga allegations nyo sa mga tao na ito, it should end there. Huwag nyo na ipatawag doon sa Congress. Kasi may allegation naman kaya kayo. And then let the people decide kung may makikinig sa inyo. Ang dami! Baste! Ang dami! Bakit ayaw niyong sumarap doon? Alam niyo kung ako ho, mga kababayan, ilalagay ko yung sarili ko doon sa sitwasyon nila. At ako, alam ko kung ano yung mga ginagawa ko. At alam ko na hindi ako lumalabag sa batas. At alam ko na tama yung mga sasabihin ko.
Kahit pa doon sa bahay ninyo, mag-usap tayo. O, basta meron ako mga security, madami. Ano? O, kahit pa sa loob ng bahay nyo, ipapaliwanag ko yan. Sa Congress na nga yun ha, pagkakataon nyo na yun, baste. Para ano? Para sabihin, hindi ko po kamukha si Max. Hindi. Pagkakataon na ho nila yun, mga kababayan, para madinig ng sambayan ng Pilipino yung kanilang dahilan, yung kanilang rason. Pag maganda, edi bango ulit yung pangalan ninyo. Edi nando sa pedestal ulit yung Duterte na apelido. Yung mga pinapatawag ho sa Congress, mga kababayan. Kumbaga, pabor ho sa kanila yan. Karapatan po nila yan, no? Na madinig yung kanilang side. Bakit itong kampo nila takot na takot at ayaw pumunta, ayaw ipaliwanag. Panay paulit-ulit. Sinisiraan lang, pinupolitika lang. Ganun lang ho. Sayang yung mga pagkakataon na ibinibigay sa kanila. Ang TRICOM, ang QUADCOM, talagang inaabangan ng sambayan ng Pilipino yan. Ayaw nyo nun marinig ng sambayan ng Pilipino. Kapag ka narinig ng sambayan ng Pilipino, yung inyong mga kasagutan, nako. Tapos maganda yung inyong sagot at na-justify nyo na hindi corrupt at na-justify nyo na walang mga labis na paglabag sa karapatang pantao nung panahon ng tatay mo. Sabi ko sa iyo, skyrocket agad yung apelido nyo ulit. Yung mga senador ninyo, malamang angat din ho agad yung mga pangalan yan. Kung maipapaliwanag nila ng maayos. Di ho ba? Pero kung ang gagawin ho nila sa pag-attend ulit doon sa Kongreso, kagaya lang din ho nung ginawa nila. Di ba, Cheryl Santa Maria? Kagaya lang din ho nila nung mga paiwas-iwas, pagka nandiyan na yung mga katanungan na hindi masagot, masakit na yung dibdib, wala din. Huwag niyong iwasan. Ganun lang yun. Para maiangat nyo ulit. Para yung ngayon, ang rinerentahan nyo na, sa PDP, kalahati ng basketball court. Kalahati ng basketball court, covered court, baka bumalik ulit siya sa liwasan ng Bonifacio kapag umattend kayo at in-explain nyo yan. Diba, Silvino Mar, at Marge Life, Boyet Descutido, tuloy. Ang ginagawa nyo kasi, pinakita nyo lang na nakikinig talaga yung mga tao sa kanila because they're saying something of significance. Kaya kayo, maghanap kayo ng paraan para pakinggan kayo ng tao. Hindi talaga yung pakinggan kasi there are, recorded footage of you doon sa panahon ni PRD. Iba yung statement mo. Ngayon, anti-drug. Takot kayo doon. Tama nga naman. Sabi niyo, iba naman talaga yung statement. Yung Bungo. Example na lang yung Bungo. 2019, statement mo, dati, merong ibinalik o meron yung reward system. Tapos, ito, panahon ni PBBM, iba na. Sakit, Ayaw nyo ng ganon? Huwag kayong magsalita. Huwag kayong magsalita nung maglalaglag sa inyong mga sarili. So, anti-Duterte, pro-Duterte ngayon, wala ka kasing clear position. That's why people will not believe you. Wala, mga kiss-ass politicians kasi kayo. That's why. Yung mga Congress pala. Mga bossing. Kaya pala umiiyak si Baste Duterte. People who wants to educate people, they want to, open up a discussion. That's, I think, it's been valid ever since. Ayaw na lang kasi na hindi kayo pinapakinggan, sila pinapakinggan. Kawawa naman kayo. Kaya pala yung mga garapata nila, no? Doon sa dalawa sa Net 25, Attorney Claire, kasama po ba yung dalawa doon sa garapata? Yung sinasabi ng dalawa doon, kailangan sila papakinggan, pero yung mga banat nila okay lang, pero hindi pwedeng bumanat o hindi pwedeng dumipensa si Attorney Claire para sa Pangulo. Kaya pala garapata ang tawag sa kanila, mga bossing. Ipaalala ko lang yung baboy doon sa amin. Sarap na sarap po talaga.
sa Pigrolac, mga bossing. Bakit paulit-ulit mo bang binabanggit yung baboy? Ililitsyon na po kasi daw sa susunod na buwan yon, mga kababayan.